Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Ikas 129 anibersaryo kan kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Pigrorumdum ngunya na aldaw. Diskaya nakinabang sa BJMP idalaw kan nagtalikod na Pasko. ATM post sa social media. Likayan sabi kan PNP sa publiko. Sa iba pang pamayukan mga bareta Cabral Files ni Liveste, daida kumpleto sabi kan Ombudsman. LTO inasigurar ang pagbantay sa mga biyahero ngunya na nagdanangadang na bagong taon. Sa lado lokal, Police Regional Office 5 nagkondusir ng dakulang bypass operation sa probinsya ng Camarines Sur. Sa kamugtakan kan panahon, 8 bagyo, lauman da sa Enero hasta Hunyo sa masunod na taon. Sa luwas ka nasyon, 13 anagadan sa pagkadiskaril kan tren duman sa Mexico. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta inotonta sa lado nasyonal. Pegrorumdum ngunyan na aldaw ani ka 129 anibersaryo kan kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa iyang o duman sa liwasang Rizal sa Manila. Pigpanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang flag raising ceremony asin pagtaunin burak sa monumento kan ni Jose Rizal. Kaibahan kan Presidente sa seremonya, iyosin da Executive Secretary Ralph Recto, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, asin man ang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., asin National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr., nagatinderman si Manila Mayor Francisco Moreno Dumagoso, asin iba pang opisyal kan gobyerno. Ngunyan na taon, ginibo ang pagrumdum sa temang Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay na nagtauman doon sa padagos na importansya kan mga estudyante asin prinsipyo ni Rizal sa pagmolde kan bagong Pilipinas. Matapos ang seremonya, papanginutan man kan Presidente duman sa Rizal Park Open Air Auditorium ang taon na pamaskong handog mula sa Pangulo para sa nasa 2,000 na benepisyaryo gikan sa Manilain na syudad sa Metro Manila bilang parte kan pagrumdum sa Rizal Day asin man ang espiritu kan pagmakulog sa kapwa. Sa iba pang mga barata ilabyugta sa lado lokal, mga badyaw na nakikilimos digdi sa Naga, subuot sa van nagluluna dahil dyan sa Banwaan kan Pasakaw. Detalyes kan bareta Boyet Paderes. Parte na kan mga tinampo sa syudad kan Nagaan mag-iri ng badyaw na hali pa sa sarong barangay sa Pasakaw, Camarines Sur. Urog nung ngunya na holiday season, mas nakulsindang nahiling sa mga mayor na tinampukan syudad na nagpapalimos asin kung natatimingan kan mga otoridad ang nairi-rescue man asin naibabalik sa pinaghalian nindang Banwaan. Katakot kayo nila pag-araman ni Anabel Vargas kan CSWD o na ang mga badyaw na ili sa sarong ban subot nagsasakay imbis sa pampasayarong jeep pasiri hindi sa Naga. Sigun kay Vargas perang driver kan biyaheng Pasakaw Naga ang nagkumpirmar na regular ining pasahero o pasahero ang mga badyaw sa mga ini nagbabayad ning tama. Piglinaw pa ni Vargas lamayong maraot sa pagpalimos alagad bakong tama na kaibahan pa kayo ng mga aki pang saradit na ginagamit para sinda limusan kan mga tao. Para sa BBS News, Boyet Paderos. BBS Basta Bareta, sigurado.
Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Itinatauna ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Health ang paghali sa pag-i-issue kan guarantee letter bilang rekisito sa mga naghahagad din medical assistance. Paliwanag ni Gatchalian, parte kan proseso kan medical assistance kan DOH ang pag-issue nin guarantee letter as in an ahensya na mismo ang mahali kay ni kun mawot manindang halion. Deman subot kay puhan na nasa 2026 budget ini o kay puhan pa nin lay ninuli tamayo man da ang lay na nagkikrear kan GL asin ini nasa guidelines sana kan Departamento sa Salud. Sa balyuman kan kaibahan sa anti-EPAL provision kan 2026 budget ang pagpangalad sa mga politiko na makiaram sa guarantee letter, pwede man daang mag-refer ang mga legislador at medical assistance sa DOH. Sinabi ni Gatchalian na sa iyang kaso, si Manal daang igwang nagdudulok sa iya para man maghagad din medical assistance, asin sa iya sanang ginigibo, iyo ang pigre-refer sinda sa Department of Health. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nagpadaos-dos asin man o naghuros dahil man da ipigtulod si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Inani pinahayag ang PNP kasunod kan ipinahiling na 3-dimensional o 3D scan na ginibot ang arig maaraman ang rason kan pagagadani Cabral. Sa press briefing duman sa Campo Crame, sinabi ni PNP Forensic Group Officer in Charge Colonel Pierre Paul Carpio na base sa 3D scan kan crime scene duman sa Tuba, Benguet, nagbagsak si Cabral sa lugar na 0.2 meters sana ang distansya gikan sa erarom kan na ampas poon sa pagkakalkulong 16.9 metrong langkaw kung siya sa ihuri na hiling. Sigon kay Carpio, masarayo ang pighulugan ni Cabral kung ini itutulod. Nahiling man ang mga gasgas sa kamot asin likod kan biktima na indikasyon na posibleng nagpadaos-dos ini paibaba si Cabral embes na dagos ng magbagsak. Nagluluwas man sa autopsy report na pigkakarkulong nagadan si Cabral bandang alas 3 hasta alas 5 nin hapon kan Disyembre 18 rason kan blunt traumatic injuries nin huliman sa pagbagsak gikan sa langkaw na lugar. Dinagdagpakan PNP ang post-mortem fingerprints gikan sa bangkay ni Cabral asin ang computer-generated fingerprints gikan sa National Bureau of Investigation sarong tawo na nagpapatutuo sa identity kan biktima. Mientras tanto naguluwas man sa inot na toxicology report kan Cordillera Police Forensic Unit na positibo sa antidepressant si Cabral. Padagos na pag-iimbestigaran kan mga otoridad ang insidente tangarig maaraman ang bilog na pangyayari sa likod kan pagagadan kan dating opisyal. Iba na kitang 19 minutos, makalis na ang alas 12 sa mga dugang pang bareta saro sa kontrobersyal na kontraktor na si Sara Descaya na nakinabang sa e-Dalaw system kanakalis na Pasko mantang ini nasa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory sigon sa Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi ni JMP spokesperson asin man Jail Superintendent J. Rex Bostanera na mas kingani mayong personal na nagdalaw kay Descaya kan Pasko na kinabang subot ini sa e-Dalaw program sarong online visitation program na available sa gabos ng mga nakakulong sa BJMP facility. Piglinaw ni Bostanera na mayong VIP treatment sa kulungan asin parantay sana ang gabos maski pa ordinaryong preso nakikinabang sa sinambit ng programa nationwide. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray, tangarig makalikay sa anuman na krimen. Pigsabihan kan PNP ang publiko na dae i-post sa social media ang sa indang travel plans o mga aktibidad ngunya na bagong taon. Sinabi ni PNP Acting PNP Chief Police Lieutenant General Nartates Jr. na ordinaryong nagbabantay ang mga kriminal sa mga informasyon kan potensyal kaining biktima. Sigon kay Nartates, nakikipag-koordinar naman sinda sa mga lokal na gobyerno o rugna sa mga barangay para maprotehiran ang mga komunidad kontra sa mga krimen na pwedeng malikayan. Kasabay kay ini nagpaabot man nin kaparehas na patanid ang NBI
na nagiing kaminar sa publiko na maging malikay sa saindang mga kipag-koordinar o transaksyon sa social media. Masinga ni Pigibo kan PNP ang saindang responsibilidad, nag-apilar si Nartates na gibon kan publiko ang saindang partisipasyon para naman sa saindang kapakanan. Pigsabihan kay niya na mamanuaan na dahil makipag ulay-ulay sa mga daiman mid-bid na account. Inasigurar ni Nartates sa publiko na mantinidong naka-heightened alert ang mga pulis sa bilog na nasyon asin mapadagos ang PNP sa pagkondusir kan mga operasyon para malikayan ang mga harabunan asin iba pang kriminal naggawi sa panahon kan bakasyon. Mientras tanto, ubako da ang bilog na files ana isumitir sa Office of the Ombudsman ni 1st District Batangas Representative Leandro Leveste gikan kidating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kan ini nabubuhay pa. Sigon ki Assistant Ombudsman Miko Clavano, salto sa pahayag ni Leveste na naisumitir na kan legislador ang full set of documents ni Cabral sa Ombudsman. Sinabi ni Clavano na ang Ombudsman makondusin ng forensic examination sa computer CPU ni Cabral na ngunyan yaon sa saindang kustodiya. Piglinaw man ni Clavano na ang Cabral files saro sa nang sangkap sa mahiwasan na investigasyon sa subot mga anomalya sa pagmalgastar kan pundo kan gobyerno sa infrastruktura. Ang subot budget insertions na mahihiling sa dokumento, ini daahi hingutoho na maray, tangarig madeterminaran kung nagibo ang mga proyekto asin nagkaigwa kan overpriced o kaya mga ghost projects. Tinawan doon ni Clavano na may nagkapirang individual na nagasabi na igwasindang files ni Cabral pero kaipuhan panindang maaraman ang original na ginikanan kan record asin masiguro ang mga secondary copies kaini. Sa kasumpay na bareta, pigkontra ni Batangas Representative Leandro Leveste ang naging pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na dahil kompleto ang pigsumitir kan legislador dapit man sa Cabral file sa Office of the Ombudsman. Sigun ki Leveste na bakong parte si Clavano kana nakipag-meeting ini sa Ombudsman para isumitir ang dokumento kanagtalikod na Nobyembre 26. Sinabi pa kaini na sa indang pig-imbitaran ang Ombudsman alagad nagpahiling sinda na dahil sinda interesado ang Cabral files iyo ang mga dokumento na itinao ki Leveste kanagadana si Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagkokonektar sa mga ralangkaw na opisyal kan gobyerno sa controversial na insertions kan 2025 infrastructure budget. Mientras tanto, magkasarabay na nagpautob ang mga kumpanya nin produktong petrolyo kan dagdag ina sa presyo kan sa indang produkto. Kasubagong alas 6 aga kan ipautob ang dagdag na 60 sentimos sa kada litro kan diesel. Mantang ang gasolina mayong anuman na paghiro sa presyo kaini. Igwaman yung paglangkaw sa kerosene na mag-abot man sa 60 sentimos sa kada litro. Pigo konsiderar kan Department of Energy na ang rason kan sinambitang padagos na tensyon sa pagultanan kan Russia asin man kan Ukraine. Sa iba pa nga mga bareta, inasigurar kan LTO na sa indang papakusugon ang pagbantay sa tinampo para masiguro ang matuninong na pagbiyahe asin pagselebrar kan bagong taon. Sigon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na sa iyang pigsugo na ang LTO Law Enforcement Service, Regional Law Enforcement asin K9 units na padagos ang higot na monitoring asin man inspeksyon kan mga public utility vehicles para masiguro ang salbadong pagbiyahe. Ang sinambit ng kasuguan ni Lacanilao, parte ini kan Oplan Biyaheng Ligtas Pasko 2025 na inisyatibo kan Department of Transportation. Bigyan kami kan opisyalan publiko na magsunod sa pinapautob na lay trapiko para dai magkaigwan ni Nabiriya ang sa indang pagbiyahe. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, sarong seryoso asin man nakakahadit na insidente ang nangyari sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center matapos subot na mailuwas ang sarong bagong mundag na umboy kan sarong individual na nagpamalo-malo bilang nurse kan ospital. Base sa incident report, bandang alas 11:45 kan Disyembre 26 kan ninaga
kan makalaog sa ward ang sarong dai pa midbid na tawo asin kinuaan umboy sa tubangan mismo kan mga magurang. Pinahiling subot kan sospek ang sadiri bilang health worker asin pigsabing isa sa irarom sana ang umboy sa newborn screening. Ninhuli sa kakulanganin malinaw na paliwanag asin oryentasyon sa mga magurang dapit sa mga protocol kan ospital orog na sa pagmidbid sa lehitimong empleyado na ipagkatiwala kan mga magurang ang sa indang aki sa sospek. Sa sarong Facebook post, naghagad din tabang ang lolo kan umboy ki Marikina Mayor Maan Teodoro asin Congressman Marcy Teodoro para sa tulos na paghanap asin pagbalik kan sa iyang makuapo. Urog na naghadit ang nagkapirang empleyado asin health advocates matapos subuot na sabihan kan mga opisyal kan DOH ang nagkapirang staff na sabiho na ordinaryo sana ang siring na insidente. Para sa dakol, ang pahayag na pig-konsidera na dayman sensitibo asin garuda apig mimenos ang seryosong pagbalgar sa seguridad kan hospital. Binayagyag man ka nagkapirang insider na haloy nang itinutulod ang pagkakaigwanin saro sa ng standard uniform asin mas malinaw na identification system sa mga DOH sa hospital alaga na isubot ini natatawan nin prioridad. Waring balita kita ngunyan sa lado nasyonal, mayong pahayag ngunyan ang Malacanang kung riribayan ang duwang nagdimitir na opisyal kan Independent Commission for Infrastructure na sinda dating DPWH Secretary Rogelio Singson asin man ang ICI Commissioner Rosana Fajardo. Sigon Kipalas Press Officer Attorney Claire Castro, day manapag-urulayan sa Palasyo Malacanang kung malaag si Presidente Marcos nin karibay nin Singson asin Fajardo. Subuot igwan ng pigaplano ang presidente kung naisalay na ang pagkakaigwanin saro sa ng Independent Commission alaga dai ini nagtaonin dagdag pang mga detalye dapit man sa bagay na ini. Balita na kita ngunyan sa lado lokal, arestado ang sarong high value drug suspect asin na kumpeskar ang nasa 1.7 milyon pesos na kantidad kan subuot shabu sa sarong operasyon kan pulis sa Baaw Camarines Sur, kaso Udma. Pigpanginutan ni Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang operasyon sa Zona 3, Barangay San Juan, kaibahan ang Baaw Police asin Camarines Sur Provincial Intelligence Unit asin koordinado man sa PDEA Region 5. Nadakop ang 35 anyos na suspect na pigmidbid bilang J asin nakumpeskar ang pigkakalkulong 250 gramo nin shabu. Nasa kustodiya na kan pulis ang suspect asin aatubangon ang kaso sa lindungkan Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inumaw ni PRO5 Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang mga operatiba asin inasigurar na padagos na papakusugon ang anti-drug operations igdi sa bilog na Kabikulan. Sa iba pang mga bareta, kaibahan ang bilog na mga namamanwaan na Pinoy, ang kapulisan kan Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Erosito Miranda nakisumaro sa pagrumdum kan ika-129 anibersaryo kan kamundagan kan sa tuyang heroe na si Dr. Jose Rizal. Ang pagselebrar na ini nagsiserving pagrumdum sa iyang mayong kapantay na pagkamot sa nasyon asin man sakripisyong padago sa nagataon nin inspirasyon sa mga Pilipino orog na sa hanay o sandlado kan kapulisan sa onesto asin makabayan na pagserbi sa mga namamanwaan. Bareta na kitangon yan sa lado o sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, maabot sa 8 bagyo ang biglalauman na matama sa nasyon sa enot na 6 na bulan kan 2026 sigon ini sa pag-asa. Base sa climate outlook kan State Weather Bureau, posibleng Mayo o kaya hanggang sarong bagyo ang mabibilog o malaog sa Philippine Area of Responsibility sa Enero, Pebrero, Marso asin Abril. Minos tanto, posibleng saro hasta 2 na bagyo ang malaog sa nasyon sa Mayo asin man Hunyo. Enot naman na pinahayag kan pag-asa ang opisyal na listahan kan mga pangaran kan bagyo para sa masunod na taon. Bareta na kitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Gadan na sa 13 katawo, mantang 98 ang lugadan, matapos ang pagkadiskaril kan tren duman sa Mexico. Nangyari ang insidente sa Asuncion,
Ixaltepec, Oaxaca, sa main line kan tren sa pagultanan kan Veracruz, asin Mansalina Cruz. Nag-arasod-asod ang sobrang sanggatos ng mga Navy personnel asin rescue vehicles sa sinabitang lugar. Inasigurar ni Mexican President Claudia Sheinbaum na ipigsugo naman niya ang investigasyon asin inasigurar ang ayuda sa mga pamilya kan biktima. Ang sinabit ng train, pinamamayuhan kan Interoceanic Train Links Mexico's Pacific and Gulf Coast na nagpuon ang serbisyo kan taon 2023. Sa lupang barata sa luwas kan Pilipinas, nigaran kan Ukraine na sinda ang nasa likod kan drone attack sa harong mismo ni Russian President Vladimir Putin. Sigon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na sinambitang aligasyon maut sa kan Russia na rauton ang itinutulod na peace talks. Erot na kayang sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na nagagamit ang Ukraine kang 91 long-range unmanned aerial vehicles sa harong ni Putin sa Novgorod region. Sinabi ni Zelensky na sarong tipikal na kaputikan ang ipigpapalakop kan Russia para man matawan sila ni rason na atakihon ang Ukraine. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol. Ako po si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguanan po kitang 35 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Загорятся лампочки на потолке. Я смотрю на сцену, я должна наблюдать. Я хочу научиться на гитаре играть. Мне бы разучить 3 аккорда. Bueno, marinaw ito mga tugang. Не так уж мало. Maulay-ulay po kita sa alauna. Ngunyan na petsa. Anong petsa kita ngunyan, partner? 20. Sa 30 na ko ta. Ay, petsa 30. Petsa 30 kita ngunyan. Itong lugod na rin na sa 31. Piglilingawan. Nag-atras ka. Digdi po sa programa. Pairan-hiran sana. Ini po sa inyong amigo Yetbo, Boyet Paderes po. Sa lado technical, si Pastor Serge Marmol. Na naghahalat man kampit sa 31. Welcome po sa programang Pairan-hiran sana. Ang sabi niya kuya ni Junel, talagang maalat na siya din kuya Pastor. Timbre. Pag mga alas 2 kaya uda pa, lipo na kaya ko, tama yun na ngayon. Oh, pero kaya boy pa pag-asa taasag ko 31 kita na bulan na December. Kaya alat-alat ka lang Janel, dati ba biglang may mag-text, yo X na kaya. Kaya relax lang dyan sa newsroom. Welcome po sa programang Pairan-hiran sana. Rizal Day, pizza 30 kan bulan na Disyembre. Ay sibut-sibut ko kasama ako partner sa sentro naka-uniforme pati itong mga Rizalista, mga mga Boy Scout, Girl Scout, mga maestra na nila nag-aaram, itong maestra na gusto kong kaulayan, halin sa Concepcion Pequeña Elementary School, naman sa Tinago, ay sabi ko, akong mensahe nito para naman sa mga hoben, mga estudyante nindo, ay yung mayong aram, ay
ako principal kani dahil ko paper man ang mga lesson plan kay nita kuyan mga data tao. Imbis na sindang mga maestra ang magtao ng mensahe sa mga paradangog ng mga estudyante, mga hoben, ay pati dudulag, ay dapat supog. supog. Sabi ko, Leka, gusto mo niya ako, Leka. Banggit ng pangaran mo. Di ka man niya kumahiling sa Saka ang TV. teacher dapat na yung nasusupog. Pag Oo. hinapot, simbag tulos ta. Pagtulos, Maestra ko pakumarap ta kayo kamo. ng mga maestra dyan sa konsepsyon yan, ha? Saka sa tinago karon niya, kuya. Tinago, dapat magtaga, kuya kamo. Magtaga-adal ka, no? Mag-atubang sa tao, tumaram sa mikropono. Bakong Tuod lang dulag ka mo. Tudang sinda sa mga estudyante ninda. Araw kaya palan, pag hinapot ka kanil estudyante mo, like ka magiltok. Ay, din data yan. Pangit yan para sa sarong maestra na, kuyan, inahagadan ka ng mensahe para sa mga aki, mga estudyante nindo, na kung ano ang pagsisilibrar mo nila aldaw, ay puro ka pulungo. Mga maestrang ini. Kamakaiinit ng dugo. Pastor, pulungo pala. Yun anga baga. Marepa itong sarong ako yan, misis na naka-uniforming Boy Scout. Misis siya, pero Boy Scout ang uniform niya. Ay, bati ka, no? Tatawa ang automatic ang pagtaon ng impormasyon, pagtaon ng kuyan, ng mga pahayag. Lapit sa kung ano ang dapat ang grumdumon yun na daw, asin man yung mga dapat gibuhon kan mga maasunod na henerasyon. Dahil dapat lingawan ang mga naginibuhan kan national hero. Bakong araw kaya na nagpipinulungo ka. Mga maestra. Ay, bakong araw kaya. Bueno, hindi naman kita sa ang naging syuta pala pastor ni Rizal. Siyam, maniba-ibang rasa. Maniba-ibang rasa. Mag-shout out ka muna, partner. Naglalang kagaan para Nagkatawa shout out kita. Sabi din pulong palan Sir Boyet. Yung mga, Subago ba kaya nag-report, no? Ko. Subago ba kaya nag-report si Yatbo, sa programa ni Sir Junel? May pig-interview ko siyang mga teacher duman sa Plaza Rizal. Dahil man nakakasirimbag. Sabi nga ni Sir Junel, aputon mo ngayit kung anong okasyon dyan. Ano nga yung piga-atindiran ninda? Bakit ito nadara lang ito kan ibang mga paradalan. Kaya yaon sinda duman. Nag-aaram kung anong mga ipagsisilibra siguro kan aldaw na ini. Nagantabay mo niyan marina udtos kay Josephine Serdano Ebe. Hadban sa Happy New Year po. Giselle Perfecto. Pitsa 30. Joel Leonardo Ebuenga, Marina Udto, tabi sa Emoyet Bo, Joel Leonardo Ebuenga, pulong pala siya. Si Donya Ninang Merle de la Vega na nagantabay mo niyan. Sige ang dahil naguntok ang text na nag-iimbitar sa indang residensya dyan sa Ukampo Camarines. Ay lang magkaikukan dyan ng timingan lang. Madalagang kita dyan. Marino to sa mga nag-aantabay hindi sa tuyang programa. Marisa Toplano po, diyan kan Libmanan. Maray na udto po. Siringman Kamarote. Maray na udto po, sabi niya. And syempre, si Ma'am Ruth Cledera nakaantabay sa tuya. Marley Basar Baduria. Saka si Anton Bars, ini makuapo ko ini dyan sa Chaong, sa Quezon. Makuapo ni Ate Inday, akin ni ining maray na udto na lang. Mga bakasyonista duman sa Indo, sa Nawan. Ay, mga akin man to ni Ate Sisa. Mauri daw, di pa. Mauli na sinangon yan, mabalik na sinangon. Pero katakod na mga tugang kaining pagsilibrar ta kaining Rizal Day. Pero ang totoo pala partner, ha? Kung susunod doon,
ang pinaghalian kan pamilya ni Jose Rizal, ang kanyang magiging pangaran, Jose Ko. Ko. Ang apelyido niya, like maintindihan kung kano-ano ni Chutotoy Ko. Tanong ako. Siya ang apo sa talampakan ni na Siang Ko at Sun Newa, pamilyang Chinese na hali lumang sa China. Si Jose Protasio Mercado Alonso, o mas kilala natin bilang Jose Rizal, ay ang ikapito sa 11 anak ni Francisco Ingracio Mercado asin Teodora Alonso, Calviñan, Laguna. Mismong si Jose Rizal ang tumuklas at nanaliksik sa family tree ng kanyang ama. Pumunta pa ito sa China, sa baryo kan Xiongke, pati na Xiongke, di ko alam kung Chongke. Chongke. Sa distrito ng Chinchu, Fujian. Natuklasyan niya na may anak sina Siangko at Suniwa, lumipat at tumira sa Pilipinas noong 1690. Ang pangalan ng kanilang anak ay si Lamco. Hindi ko alam kung ano kang piltrangko na nahiling niya ang sarong dokumento na sa edad na 35 na bautisman ito ng mga Kastila bilang Katoliko at nabago ang pangalan bilang Domingo Ko. Kinasal ito sa isang Chinese mestiza na si Inés de la Rosa. Si Domingo Ko ay malapit sa mga may posisyon kan panahon ng Kastila. Nakapagmay-ari si Domingo Ko ng ektaryang lupa at hasyenda sa San Isidro Labrador sa Binyan. Si Domingo ang nakapag-isip at unang gumawa ng irigasyon o patubig para sa kanyang mga bukirin. Ay, hindi pa nakadiskubre ka niya kag irrigation. Siyempre, Fermin, o siyempre, sa maski nga ni sinasabing ko si pighalian niya, Mercado na ang apelyido niya. Tama niya, Mercado, Banguyo. Rizal. Saan nga ninali ang Rizal? Kaya ang apod ka ako di ba ko lang si Rizal. Sabi ni Emmanuel Manaog, kapartidaryo pala ni Saldi ko si Rizal. Oo, pagkatapos ni Totoy Ko. Kaya po ito muna, pag nahiling ko si Totoy dyan sa Avenue, ako si Totoy. Parang nagaro, magsadaling tawag ka muli, Husiko, si Rizal. Kasi Totoy, kumbaga, Chinese talaga. Si Rizal may dugo pa na Chinese. Kaya posibleng kung magkakaipasirarom sa DNA test, pwede magkapamilya yung duwang ini. Si Tutoy Ko, asin man si Jose Rizal. Kung ano na tong mga girlfriend sabi mo, pero ang girlfriend. Sa girlfriend naman, kitang pag-urulayan ta. Mga kuyan. Pera Siyam, si Segunda Katigbak, Leonor Rivera, Josephine Bracken, Leonor Valenzuela, Osei San, Consuelo Ortega, Gertrude Beckett, Susan Jacobi, and Nelly Busted. Segunda Katigbak, his first love. First love pa pala. Puppy love niya sa Philippines. Childhood sweetheart from his teenage years. Though the relationship was brief. Anong taon? Ito yung masinabi ko. 1877 to 1878. Ayun. Yan. Ikaw man ang masabi yung taon. Yan, ayo. Di ba Leonor. sabi, nagsarong taon lang sinda. Ayun. Oo. Hali yan si Segunda Katigbak sa Pilipinas. Hali pa sa Pilipinas. Leonor Valenzuela. A fellow student who he courted with invisible ink. Kaya ito kaya Mga love letters. Mga invisible ink. Dahil nababasa ka na kuya, ordinaryong taong gigibuhod siguro kayo sisilagon mo sa kuya sa ilaw para mabasa mo in invisible ink. Oo, nagkuyan sinda. Nag-apat na taon sinda. Love notes and romance that ended as she married another. Nagpakasal sa ibang lalaki, si Leonor Valenzuela. Ikatulo, si Leonor Rivera. Taga Pilipinas man ini.
most significant relationship, a cousin and sweetheart for over a decade. Pinsan niya. Oo. And sweetheart for over a decade, whose family disapprove o presal kontra ang mga magulang. Kaya ito na, pagpinsal ba nga ngaya ka mo kiton? O ano ngaya ka mo ta magbata? 12 anyos sindang magkailusyon. Halo 12 yun. matagal Yan yun. ang longest relationship ni Jose Rizal. Ano, si Leonor Family Rivera. disapprove o presal leading to long distance correspondence. Ano? Sumunod ay nagpuna si Rizal na magtaga-ikit duman sa ibang nasyon. Hali sa Spain, Consuelo Ortega y Rey. Ano ko ang mga readings sa dayang-dang? Ano? A Spanish woman in Madrid who she shared a close, possibly romantic connection but he eventually distanced himself. Ano pero taong magsinakali? Saro lang. Saro lang. Kaya pala na ako yan. Pero masyadong romantic. Ay, daipig sabay-sabay niya yan sagod si Leonor Valenzuela. Ay, data pala ang style kanina. 1882. Si Leonor Valenzuela, 1878 hanggang 1882. Sino ba yung sabay na ining duwa? Sagod si Consuelo Ortega, 1882. Ay, malupit ka man tabi. Pay. Sa Japan, Oshi-san, a charming Japanese woman who taught Rizal about Japanese culture and art. Significant band form. Mantang lang sa akin si Rizal. Tuktoy daw ngayon ako ng salita nga po. Pigkakamang. Iilusyonan niya. Si Oshi-san. Iyan si Osei-san mo, 1888, karelasyon niya pa si Leonor Rivera kayan. Ay, talagang malupit ka, Pedyo. Saka si Consuelo Ortega, tulo yan. Syuta niya. Yan, tulo ang panahon na yan. Saka ito sa kuya, ito mga papel na mahamot, pag susurat siya, Stationary. Tulo sinda kayan. Papadara naman sa Pilipinas, sa Spain, tapos sa Japan. Tulong chicks niya kayan kang sarabayan. Sabay-sabay niya. Si Gertrude Beckett, ahali naman niya sa England. Tano pa siya rin sa England si Paijo? A landowner known as GT, who fell for him, but Rizal devoted to his mission. Iyan naman, kasabay pa siya duman sa tulo. Kaya apat sinda. Malupit ka 1888, apat sinda. Si Susan Jacobi, halipan hindi sa Belgium. Gabi Ay, pamangkin ini ka na sa iyang landlord, pamangkin kan sa iyang landlord, sinabay pa ini. Kasabay pa siya, 1888 siya, kasabay pa siya ka itong apat. 5 sinda. Malupit si Nelly Bosted, ali ini sa France. Kasabay siya. Rizal proposed marriage but it is failed. Ay, Anom, ika-anom yan, sarabayan. Nagpamalo na, siguro tinuga din ni Paijo na pakasalanta ka ngaya. Kaya problema duman sa religious differences. Ibaman ang ibaman ang relihiyong kainin ni Nelly. Kaya ini pang nasaro. Ang mayong kasabay dyan si Josephine Bracken. Last time ni si Josephine Bracken, Ireland, kaya pala na Bracken ang Philippines. An Irish woman who became his common law wife in Dapitan. Ay live-in naman niya si Josephine Bracken. Pero lang sila, 1 year lang sila partner, 1895 to 1896. Nakaigwa sila ng premature baby na nagadan, pakalis na ini Aki. Ang mga babaeng ini provided companionship, inspiration, and glimpse into Rizal's personal life. Yet his nationalistic goals for the Philippines independence remain his paramount focus. Then napokus na itong mga siyuta niya, na naka-focusan sa iyang atensyon sa iyang misyon na magkaigwa ng independensya ang Pilipinas, sa kamot kan mga Kastila.
Kaya ako yan, ay, malupit ang mga tirano, mga ano lang ang mga dialogue kayo din rin sa Sarabay niya tong 5. Nagduman kaya siya, abang may girlfriend sa digdi sa sarong lugar, nag-travel naman siya sa sarong lugar. Pero kaya itong panahon, barko baga ang piglulunadan, kaya Aloy. bulan bago siya makaabot sa sarong lugar. Nag-aasa man itong mga babaeng tinugaan niya na mabalik siya tulos. Hiling-hilingon tabaga si Rizal, medyo gwapo-gwapo man, may ritsurahon. Ang bigote nakakurit sa may muso. Kaya ako yan, si Rizal, saka sa ibang mga abilidad kayo sa fencing. Sa fencing, kalaban-laban niya si Kuya. Ang matindi pa lang kay to partner. May hapot digdi si Sir Emmanuel Manaog. Si Isay pa lang dyan sa mga girlfriends niya, si Huling, ang sa huling paalam. Ay, sa huling man ito, ultimo adios sa huling. Si Huling, iyon sabi naman, huling paalam, ultimo adios. Malupit pa lang ka ito, partner. Intirong natatanyog ang mga Kastila sa mga surat ni Kuya ni Rizal. May mga patama. Kaya ako yan, uso na pala talaga ito ang media. Kung yan sa mga panahon, bad ini kung ano na writer ni Kuya ni Hilbas Mayor sa diaryong Kuya, ang diaryo ni ex-mayor. Bicol Standard. Bicol Substandard. Bicol Standard. Anggutan na nga rin, sir. Sorry, boss. Napasala lang. Bicol Standard. Pwedeng, kuya. Si partner, si Say Nailot, si Andres Bonifacio sa Rizal. Hindi ko alam. Pastor, si Say ang Nailot, si Andres Bonifacio sa Rizal. Dahil mo rin harap. Pero kung ako papapilion, Pastor, ang Kuya, dapat maging national hero si Kuya Andres Bonifacio. Kasi Andres Bonifacio talagang nakitagaan. Si Rizal nagsusurat, tapos tago-tago sa Espanya, madulag-dulag. Kaya lang duman sa mutation ini nagkatalo. Rizal or Andres Bonifacio. Si Andres nakitagaan at apang nga tao. Si Rizal dulag-dulag siya. Pagkakasurat ang sarong istansya, pahina o sarong libro, dulag. Paano sa madala ko. Kaya ako yan, duwa ang ako yan, nagduduwa mga tao kung si Isay talaga ang dapat maging national hero. Inot pala, si Rizal Pigmundagan 1861, tapos si Andres Bonifacio 1863. Pero si Bonifacio nag-initiate kan Armed Philippine Revolution pagkatapos na kan execution ni Rizal. So nainot si Rizal kan sa iyang pakikibaka bago si Andres Bonifacio. Marinaw do sa mga nagaantabay sa tuya, Mading Ningning, Miranya, marinaw do tabi sa imo Madiko. And syempre, Mading Merly, sabi din ni Mading Merly, kaya palan pag Rizalista, an pastor, tig-aarog si Rizal na gabos na babae, pigtanaan, gabi man. Lemang garo. Sir Jeffrey Rupia, maray na hapon po. Grabe pigtanaan, Amrian? Karataw-taw. Amrian? Sabi baga ni Kuya, sabi di sa sarong nakasurat, sa likod ng tapang at talinong hinahangaan ng buong bansa, si Dr. Jose Rizal ay isang lalaking marunong ding magmahal at masaktan. Ang mga babaeng dumaan sa kanyang buhay ay hindi lamang mga pangalan sa kasaysayan, kundi mga pusong minsang pinangarap niyang makasama. Ay mga kailan talagang dahil may iwasan na igwang bagay na kaya para magkasuruwayan sila. Ngunit kadalasan ay kinakailangang bitiwan alang-alang sa mas malaking layunin. Ang unang pintig ng kanyang puso ay sisigundak tigbak, isang tahimik at inosenteng pag-ibig ng kabataan. Itong inot na ng Siyota na urubin pa sila. First puppy love niya yan eh. Walang pangako, walang hinalakit, kundi isang damdaming maagang natapos. Dito unang natutunan Rizal na hindi lahat ng minamahal ay nakatakdang manatili at hindi lahat ng pangarap ay para sa kanya.
Sumunod si Leonor Valenzuela o ang urang na nagbigay liwanag sa kanyang pagiging romantiko. Sa mga liham na isinulat gamit ang invisible ink, nababanag ang ligayang kailang itago isang pag-ibig na puno ng lambing, ngunit maikli. Dahil ang landas ni Rizal ay hindi kailanman payapa at ang kanyang puso ay laging hinihila sa tawag ng bayan. Ngunit ang pinakamalalim na sugat na iniwan ni Leonor Rivera, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Siya ang naging inspirasyon ni Maria Clara at siya ang naging paalala ng pag-ibig na hindi natupad. Mga malalalim ang mga pinag-agyan ni Rizal sa larangan ng pag-ibig. Babae na piling sa Madrid man, si Consuelo Ortega, isang babaeng hinangaan niya, ngunit piniling iwanan. Hindi kulang sa damdamin, kundi dahil mas pinili ni Rizal ang dangal at Okay, nga ni. Aram niya na pala na mas pipilion niya ang pakikibaka niya. Ano talaga para ano pa siyang girlfriend tapos babayaan niya man sana. Gusto niya matanaan, sabi ka niya. Mga babaeng ini, magpadarasan na ng tula kay Rizal, bata na niya. Dapat na. Oy, tama ko yan na kita, mapaaram na kita. Allensburg, Marina Udtuman po, and syempre kay Joan Santiago. Nakaantabay sa to, Joan Santiago, Marina Udtuman po sa inyo. Pagpadarasan na ng surat, ting tula, bata na niya. Tapos kakag sa kasaysayan. Bilang mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa Agaliwat. Advance Happy New Year. Buyit Padares po, salamat. Sa aga po, mahirlingang giraray kita sa Ultimo Aldaw kan taon 2025. Sa Lado Technical po, si Pastor Serge Marmol. Ako si Daryl Banya. Salamat po kan sa inyong pag-antabay.